Nagpatuloy ang walang tigil na pag-atake ni Huang Po sa ating bida ngunit hindi pa rin niya ito maitama sa kanya. Kaya ginamit na lang ito na pagkakataon ng ika-5 Elder upang atakihin muli ng biglaan ang ating bida mula sa likuran niya. Isang malaking atake ang pinakawalan niya kay Zhou Fan ngunit bago pa man ito tuluyang tumama ay agad naman itong naharang ng pakpak ng ating bida. Kasabay nito ay agad rin na inatake ni Zhou Fan ang ika-5 Elder kaya napatalo na lang ito sa dulo ng mga gusali. Habang wala ang ika-5 Elder ay pinagpatuloy pa rin ni Huang Po ang kanyang malakas na mga suntok kahit na hindi ito tumatama sa ating bida. Sa isang iglap naman ay bigla muling umatake ang ika-5 Elder at muli na namang pinuntirya niya ang likuran ng ating bida. Ngunit kahit anong gawin niya ay nahaharang lamang ito ng mga pakpak ni Zhou Fan. Ang nakakamangha pa dito ay sabay na ginagawa ito ni Zhou Fan sa atake ng dalawa kaya talagang mas lalong naiinis na ang dalawa sa mga ginagawa ng ating bida. Naging seryoso rin si Zhou Fan at kanyang nasabi na talagang walang kwenta ang galaw ng dalawang ito. Nasabi rin niya na mukhang mga bata lamang ang mga ito at wala pang mga karanasan kung paano lumaban sa mga mas malakas sa kanila. Kaya sa tingin niya ay talagang hindi nakakatakot ang mga ito. Napansin rin ng ating bida ang paghina ng apoy sa kanyang noo kaya nasabi niya malapit ng matapos oras upang mapanatili niya ang anyo na ito. Kaya seryoso na niyang tinanong ang dalawa kung tapos na ba sila sa mga atake nila. Dahil ngayon ay siya naman ang aatake sa kanilang dalawa. Kasabay nito ay agad na hinawakan ng ating bida ang kamay ni Huang Po na siyang ikinagulat nito. Agad rin na itinaas ni Zhou Fan ang kanyang kamao at agad niyang sinuntok ng malakas ang katawan nito na siya namang nagpawala sa lakas ni Huang Po. Agad rin na tumilapon si Huang Po dahil sa lakas ng suntok ni Zhou Fan. Kahit na ang ika-5 Elder ay hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. Ang malala pa ay isang suntok lamang ang ginamit ni Zhou Fan upang matalo si Huang Po. Ngunit bago pa man siya makariak dito ay siya naman agad ang inatake ni Zhou Fan gamit ang kanyang mga pakpak. Agad naman na bumagsak ang ika-5 Elder sa ibaba ng daan dahil sa atake na ito. Isang malaking butas rin ang nabuo dahil sa pagsabog na ito. Naging seryoso naman si Zhou Fan dahil talagang walang kakayahan ang mga ito na matalo siya. Nanghihina na lumabas naman ang ika-5 Elder mula sa butas na ito. Nang makatayo na siya ay agad rin niyang sinuri ang kanyang katawan upang malaman niya kung ano ang pinsala na natamo niya. Napangiwi rin siya sa sakit at napagtanto niya na 5 sa kanyang tadyang ay nawasak na dahil sa atake ni Zhou Fan. Sa kabilang banda ay nakatayo naman si Huang Po mula sa atake na ginawa sa kanya ng ating bida kanina. Ngunit agad rin na lumabas ang mga dugo sa kanyang bibig dahil sa laki ng pinsala na natamo niya sa suntok ng demonyo na ito. Hindi rin siya makapaniwala na hindi man lang nakayanan ng kanyang katawan ang isang suntok ng Zhou Fan na ito. Ang nakakainis pa ay taglay na niya ang pinakamalakas na Imperial Tyrant body art ng kanilang pamilya ngunit nagtamo pa rin siya ng malalang pinsala sa katawan. Kaya lumabas na lang ang mga pawis sa kanyang mukha at napatanong rin siya kung paano naging posible ito. Agad naman na naglakad si Zhou Fan papunta sa dalawa at kanyang sinabi na binigyan na niya ng 2 pagkakataon ang dalawa ngunit hindi pa rin siya mapatay ng mga ito. Kaya dapat nilang tanggapin na talagang kulang ang lakas nilang dalawa upang makipagsabayan sa kanya. Kaya inutusan niya ang mga ito na dapat na nilang tanggapin ang kanilang pagkatalo. Parang demonyong ngumiti rin si Zhou Fan at kanyang sinabi na sa ngayon ay pagkakataon naman niya upang kunin ang buhay ng dalawang ito. Natakot naman ang dalawa dahil alam nila na hindi nila kakayanin ang isa pang atake ng demonyo na ito. Kahit na ang mga nanunood ay nagulat rin dahil hindi nila inakala na may mangangahas na pumatay sa isang elder at anak ng 7 noble families. Ngunit nagtaka rin ang mga ito kung ano kaya ang nagpipigil sa demonyong ito na patayin agad ang mga kumag na ito. Ngunit wala na ring pakialam pa ang mga ito dahil mas nananabik na sila na makita ang pagpatay ni Zhou Fan sa miyembro ng 7 families. Alam rin nila na hindi pa ito nangyayari sa kasaysayan ng kanilang imperyo kaya nais nilang makita ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Kaya ang mga ito ay nananabik na nananalangin na sana ay patayin ni Zhou Fan ang mga ito. Sa kabilang banda, lumabas naman ang mga pawis sa mukha ng dalawa nang makita nila ang unti-unting paglapit ni Zhou Fan sa kanila. Ang malala pa ay alam nilang hindi nagbibiro ang Zhou Fan na ito sa nais nitong gawin na pagkuha ng kanilang buhay. Kaya mas lalo na lang na natakot si Huang Po dahil ngayon lang niya naranasan na makalaban ng isang baliw na demonyo na katulad ni Zhou Fan. Ngunit bago pa man makalapit si Zhou Fan sa dalawa ay nagulat naman siya nang biglang pumulibot sa kanya ang laso ni Elder Yan, ang Rainbow Cloud Palm.
Kahit na nanghihina na si Elder Yan dahil sa matinding pinsala na natamo niya sa araw na ito ay walang tigil pa rin niya na ginagamit ang kanyang lason. Kaya nagtanong na lang ang ating bida sa kanya kung bakit ginagawa niya pa ito kahit na masama na ang estado ng kanyang katawan. Lumabas naman ang mga pawis sa mukha ni Elder Yan at kanyang sinabi na sinusunod lamang niya ang utos sa kanya ng kanilang pamilya. Kaya wala na siyang magagawa kundi gawin ito sa kanya. Natuwa naman si Huang Pu nang makita niya na muli na naman silang naligtas ni Elder Yan. Nasabi rin niya na kung hindi ito ginawa agad ni Elder Yan ay tiyak na malalagay sa panganib ang buhay nila ng ikalimang Elder. Nagsaad din si Huang Pu na ang lakas ng demonyong ito ay talagang kakaiba na kahit siya ay ngayon lamang niya ito nakita sa buong buhay niya. Kaya tinanong niya ang Elder kung makakaya ba ng lason niya na mapatay ang Zhou Fan na ito. Lumabas naman ang dugo sa bibig ni Elder Yan at kanyang sinabi na hindi sapat ang lason niya upang mapatay ang Zhou Fan na ito. Ang magagawa lamang nito ay magbigay pa para sa kanila ng kaunting oras upang makapaghanda. Sinabi rin ni Elder Yan na ang bursting pill na kinain ni Zhou Fan ay may limitasyon sa oras. Kaya kapag natapos na ang oras ng paggamit nito ay tiyak na babalik sa dati ang lakas ng bata na ito. Natuwa naman si Huang Pu nang marinig niya ito. Nagsaad din siya na kung ganoon ay magkakaroon pa rin sila ng pagkakataon na matalo si Zhou Fan. Nagsaad naman si Elder Yan na hindi lamang ito ang dapat niyang malaman. Ipinaliwanag niya na dahil sa biglaang pagpapalakas ni Zhou Fan sa kanyang katawan ay tiyak na magkakaroon ito ng masamang epekto sa katawan niya. Kaya sa oras na mawala na ang bisa ng mga gamot sa kanyang katawan ay tiyak na magkakaroon ng matinding pinsala ang katawan ni Zhou Fan. Mawawala rin ng panandalian ang kanyang Yuan Qi kaya tiyak na hindi ito makakagalaw ng isang araw. Kaya kapag nangyari ito ay tiyak na madali na lang nilang mapapatay si Zhou Fan. Tumawa naman ng malakas si Huang Pu dahil mukhang makakabawi na sila sa mga panghihiya na ginawa sa kanila ni Zhou Fan. Nagtanong naman ang ikalimang Elder kung gaano naman katagal ang itatagal pa ng gamot na ito sa katawan niya. Sinagot naman ito ni Elder Yan na kaunting oras na lang ang natitira sa batang ito. Sinabi rin niya na ang patunay nito ay ang pagbaba ng apoy sa noo niya. Nagulat naman ang dalawa dahil hindi nila inakala na bumaba pala ang apoy sa noo ng batang ito. Ngunit agad naman na sinabi ni Elder Yan na hindi niya masisisi ang dalawa kung hindi nila napagtanto ito. Dahil talagang magaling umarte ang batang ito upang hindi nila agad mapansin ito. Nagsaad rin si Elder Yan na dahil nataman ng kanyang lason si Zhou Fan ay tiyak na mas mapapadali pa ang pagkawala ng kanyang mga apoy at ang lakas nito. Kaya dapat na silang maghanda agad. Napatawa naman ang dalawa dahil talagang ito na ang pinakahihintay nila. Ngunit bigla naman silang napatigil nang marinig nila ang malakas na pagtawa ni Zhou Fan. Nagsaad naman ang ating bida na talagang nakakamangha si Elder Yan dahil nalaman niya pa ang mga bagay na ito. Ngunit nagsaad rin siya na may kaunting kamalian lamang siya na nasabi sa kanila. Dahil ang oras na natitira sa kanya ay sapat na upang patayin silang lahat ng walang kahirap-hirap. Naging seryoso naman si Elder Yan at kanyang sinabihan ang ating bida na huwag siyang magyabang sa kanyang harapan dahil hindi ito gagana sa kanya. Sinabi rin niya na kahit may kaunti pang oras na natitira si Zhou Fan ay hindi pa rin ito sapat. Dahil tinamaan rin siya ng lason niya, kaya alam niyang kailangan gamitin ni Zhou Fan ang halos lahat ng kanyang Yuan Qi upang mailigtas lamang ang kanyang sarili sa lason na ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na wala lamang sa kanya ang lason na ito. Tinanong rin niya ang matanda kung natatandaan niya pa ba ang sinabi noon sa kanya kung sino ang nagmamay-ari ng mundo na ito. Nagsaad naman si Elder Yan na naaalala niya pa ito, at sinabi niya noon na ang mundo ito ay pagmamay-ari ng mga lalaki. Tumawa naman ng malakas ang ating bida kaya nagulat na lang si Elder Yan dito. Nagsaad naman si Zhou Fan na iba ang sagot niya sa tanong na ito. Agad rin na ginamit ni Zhou Fan ang kanyang itim na enerhiya upang higupin ang lason na ito. Nakangiting sinabi rin ni Zhou Fan na sa tingin niya, ang mundo na ito ay pagmamay-ari lamang ng isang klase ng mga tao. Ito ay ang mga malalakas na tao. At masasabi niya na isa na siya doon. Halos maubos naman ang lakas ni Elder Yan habang tinanong niya kung paano natunaw ni Zhou Fan ang kanyang lason ng ganoon lang kadali. Sinabi rin niya na ilang daang taon ang ginugol ng kanyang pamilya upang mabuo lang ang lason na ito ngunit parang baliwala lamang ito kay Zhou Fan. Nakangiting tinanong naman ni Zhou Fan kung naiintindihan na ba ni Elder Yan kung ano ang nais niyang ipahiwatig sa sagot niya. Ipinaliwanag niya na para sa kanya ay hindi ito tungkol sa babae o lalaki na kasarian. Dahil ang mundong ito ay nagtataglay lamang ng mga malakas at mahina na tao. Kaya sinabi niya na hindi gumana sa kanya ang lason na ito dahil para lamang ito sa mga mahina.
Kaya kahit anong gawin niya ay hindi siya mapipinsala nito dahil malakas siya. Mas lalong nainis naman si Elder Yan dito ngunit kahit siya ay hindi rin makapaniwala na talagang parang wala lang sa Joe Fan na ito ang kanyang lason. Kahit na si Huang Pu ay nakaramdam na rin ng matinding takot dahil wala na ang pag-asa nilang matalo ang demonyo na ito. Kaya nanginginig siyang umatras upang hindi siya agad maabot ng demonyo na ito. Napansin rin nila ang kakaibang enerhiya ng kamatayan na pumapalibot kay Joe Fan. Ang malala pa ay wala man lang silang magawa upang labanan ang kumag na ito. Ngunit bigla namang napatigil si Huang Pu sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang sigaw ni Elder Yan. Agad rin na sinabi ni Elder Yan na kailangan nilang kainin ang gamot na ito. Nagulat naman si Huang Pu nang makita niya na isang bursting pill ang gamot na ito, kaya napatanong na lang siya kung talaga bang kailangan nilang gawin ang paraan na ito. Sinabi rin niya na kung pasasabugin lamang nila ang kanilang katawan upang mapatay ang demonyo na ito ay hindi nila kailangan ng dalawang katawan. Kaya agad na niyang sinabi na ang task na ito ay dapat gawin ng ika-5 elder. Sinabi rin niya na ang laban na ito ay nagsimula sa kanilang Yuming Valley kaya siya dapat ang magsakripisyo upang matalo nila ang batang ito. Sinabi rin ni Huang Pu na babayaran nila ng malaking halaga ang kanilang pamilya dahil sa pagkawala niya kaya hindi na dapat siyang matakot na gawin ito. Hindi naman nagustuhan ng ika-5 elder ito ngunit alam rin niya na wala siyang magagawa tungkol dito. Agad naman na sinabihan ni Huang Pu ang elder na kailangan na niyang kainin ang gamot na ito. Natawa naman si Joe Fan dahil talagang walang utak ang Huang Pu na ito. Alam niya na sa ganitong sitwasyon ay walang sino man ang nais na isakripisyo ang kanilang sarili upang magawa lamang ito. Kaya sinabihan na lang niya ang mga ito na tigilan na nila ang pag-aaway sa isa't isa dahil papatayin rin naman niya ang mga ito ng sabay. Mas lalong natakot naman ang dalawa dahil alam nilang hindi nagbibiro ang bata na ito. Ngunit bigla namang nagsaad si Elder Yan na tigilan na ng dalawa ang pag-aaway na ito. Ipinaliwanag rin niya na hindi niya binigay sa kanila ang gamot na ito para pasabugin ang mga sarili nila. Sinabi niya na nais gawin nila ang ginawa ni Joe Fan kanina upang tumaas rin ang kanilang mga yuan chi. Nagulat naman ang dalawa nang marinig nila ito dahil hindi nila inakala na maaari rin pala nila itong gawin. Naging seryoso naman si Elder Yan at kanyang minura ang dalawa ito dahil parang mga bata ito. Sinabi rin niya na silang dalawa ay mga body cultivators, kahit na hindi ito kasing lakas ng katawan ni Joe Fan ay tiyak na isa pa rin sa malakas na teknik ng katawan ang taglay nilang dalawa. Kaya alam niyang hindi mapipinsala ang kanilang katawan kapag kinain nila ang isang gamot lamang. Sinabi rin niya na malapit na rin naman silang mamatay kaya mas mabuti pang lumaban sila hanggang sa huli. Ipinaliwanag rin ni Elder Yan na kahit mawala man ang kanilang reputasyong dalawa ay mas mabuti na lang ito kaysa walang awang patayin sila ng Joe Fan na ito. Naging seryoso naman ang dalawa dahil talagang tama ang sinabi ng matanda na ito. Alam rin nila na mas nakakahiya na matalo sila ng Joe Fan na ito nang hindi man lang sila lumalaban. Kaya agad nang kinain ng dalawa ang mga gamot na ito. Nagulat naman si Joe Fan nang makita niya ito. Isang malakas na enerhiya rin ang biglang lumabas sa katawan ng dalawa. Nagsimula ring tumaas ang aura ng mga ito tulad ng nangyari kanina kay Joe Fan. Hanggang sa isang malakas na pagsabog ng malakas na enerhiya ang biglang lumabas sa buong paligid. Kahit na ang ibang mga nanunood ay nagulat rin sa kanilang nararamdaman dahil isang malakas na enerhiya ang biglang lumabas sa dalawang ito. Kaya napatanong na lang sila kung ano kaya ang nangyayari sa mga ito. Kahit na ang ating bida ay nagulat rin nang maramdaman niya ang biglaang paglakas ng dalawang ito. Nagtaka naman si Huang Pu dahil hindi niya inakala na mararating niya ang bagong antas na ito gamit lamang ang isang gamot. Isinara rin niya ang kanyang kamao upang suriin ang matinding aura sa katawan niya. Natawa na lang siya dahil hindi niya inakala na mararating niya ang ganitong lakas sa mga oras na ito. Kaya natawa na lang siya dahil talagang pagbabayaran ni Joe Fan ang mga ginawa niya sa kanya. Sinabihan rin niya ito na sa ngayon ay siya ang paputol sa ulo niya. Kaya agad nang ginamit ni Huang Pu ang kanyang Imperial Body Tyrant upang mas magamit niya pa ang buong potensyal ng kanyang atake. Ginamit rin niya ang ika-7 yugto ng teknik na ito upang masigurado niya ang kamatayan ng ating bida. Nangamba naman si Elder Jiu sa kanyang nakita dahil talagang tumaas ang lakas ng Huang Pu na ito. Nasabi rin niya na sa ngayon ay tiyak na 10 beses na mas malakas na ang batang ito. Natuwa naman si Huang Pu dahil sa kakaibang lakas na kanyang nararamdaman sa buong katawan niya. Kaya agad na niyang inatake ang ating bida at kanyang sinabihan ito na sa araw na ito ay ipapakita niya ang tunay na lakas ng kanilang pamilya. Ang lakas ng Imperial Tyrant Body Art.
Hindi naman natakot si Joe Fan dito at agad rin niyang ginamit ang unang galaw ng kanyang Wraith style. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi niya na ito ang Soaring Demonic Dragon Claw. Agad naman na nagtama ang dalawang atake na ito at isang malakas na pagsabog rin ang naging resulta nito. Kahit na ang mga nanunood ay hindi rin makapaniwala sa kanilang nakikita. Nagsimula namang masira ang mga gusali sa likuran ng dalawa dahil sa atake na ito. Hindi pa dito natapos ang atake na ito dahil muling pinalakas ng dalawa ang kanilang mga enerhiya sa atake na ito. Kaya muling nagkaroon ng isang malaking pagsabog dahil dito. Kahit na si Elder Yan ay hindi rin napigilan ang puwersa ng atake kaya siya ay bumagsak dahil sa lakas nito. Agad rin niya na pinabango ang kanyang sarili ngunit nagulat na lang siya nang makita niyang si Joe Fan na lang ang nakatayo sa dalawang ito. Agad rin na bumagsak ang katawan ni Joe Fan ngunit alam niyang buhay pa rin ito. Bigla namang napatanong si Huang Pu kung paano naging posible ito. Dahil hindi niya inakala na kaya palang maglabas ng ganito kalakas na atake ni Joe Fan. Nagsisimula na ring mawala ang kanyang katawan dahil sa pinsala ng atake na ito. Dahil dito ay tuluyan ang nawala ang malay ni Huang Pu, habang nakaramdam naman ng matinding panghihina si Joe Fan dahil sa malaking aura ang nagamit niya upang gawin ang unang galaw ng kanyang teknik. Kahit na ang ika-5 Elder ay natakot rin sa ating bida dahil alam niyang sobrang malakas na ang katawan ni Huang Pu dahil sa bursting pill na kinain nito. Ngunit nawasak pa rin ni Joe Fan ang katawan niya gamit lamang ang isang galaw. Kaya talagang isang demonyo ang tao na ito, nagdesisyon rin ang ika-5 Elder na kailangan niyang makahanap ng pagkakataon upang makatakas sa lugar na ito. Bigla namang dumating ang mga tauhan ni Huang Pu nang makita nila ang nangyari sa kanya. Kahit na ang ating bida ay nagtaka rin dahil buhay pa pala ang mga tauhan ng kumag na ito. Ngunit ang mga bantay na ito ay nabahala naman dahil hindi na sumasagot ang kanilang ikalawang Young Master. Naging seryoso naman si Joe Fan at kanyang nasabi na nasa antas ng Heavenly Realm ang 4 na bantay na ito. Ngunit ang pinagtataka niya ay sobrang mahihina ang mga ito. Ngunit natigil naman ang kanyang pag-iisip nang biglang makaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang katawan. Napagtanto rin niya na malapit nang maubos ang oras na meron siya upang mapanatili ang anyo na ito. Kaya agad na siyang naglakad upang tumakas. Naisip rin niya na hindi ito maaaring mapansin ng iba. Ngunit bigla namang sumigaw ang mga tauhan ni Huang Pu at ang mga ito ay pinigilan ng ating bida sa pag-alis. Agad rin na umatake ang mga ito upang pagbayarin si Joe Fan sa ginawa niya sa kanilang Young Master. Sinabi rin nila na kahit hindi sila kasing lakas ng kanilang master ay bibigyan pa rin nila ng laban ang demonyo na ito. Mas lalong nainis naman si Joe Fan dahil sa mga insekto na ito. Kaya agad niyang pinatay ang mga ito gamit lamang ang isang mabilis na atake. Ang malala pa ay hindi man lang nakalaban ang mga tauhan ni Huang Pu sa kanya. Isang tauhan naman ang nakaligtas dahil kamay lamang niya ang naputol habang ang iba naman ay buong katawan nila ang nawala. Ngunit imbes na patayin ito ng tuluyan ay agad namang umalis si Joe Fan, napansin naman ito agad ni Elder Yan kaya napagtanto niya na maaaring malapit nang mawala ang bisa ng gamot na kinain niya kanina kaya nagmamadali ito. Kaya agad na niyang sinabihan ng ika-5 Elder na masyadong malaking enerhiya ang nagamit ni Joe Fan laban kay Huang Pu kaya mukhang hindi na magtatagal ang kanyang kapangyarihan. Kaya sinabihan niya ito na huwag na dapat nilang patakasin ang batang ito. Nawala naman ang takot sa mukha ng Elder nang marinig niya ito. Alam niya rin na isang walang awang tao ang Joe Fan na ito kaya hindi niya hahayaan na lang na mabuhay ang mga kalaban niya. Kaya ibig sabihin lamang nito ay wala na itong sapat na lakas pa upang tuluyang patayin ang tauhan ni Huang Pu. Kaya agad nang umatake ang ika-5 Elder at kanyang sinabi na magbabayad ngayon ang Joe Fan na ito sa ginawa niya. Sinabihan rin niya ito na huwag na itong tumakbo pa dahil alam niyang wala na siyang sapat na oras upang mapanatili ang lakas niya. Kaya sinabi ng ika-5 Elder na ngayon ay pagbabayaran ni Joe Fan ang pagkamatay ng kanilang ika-7 Elder at ni Huang Pu. Mas lalong nainis naman ang ating bida dahil talagang hindi pa sumusuko ang Elder na ito. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang mga pakpak upang alisin ang sandata ng ika-5 Elder sa mga kamay niya. Hindi naman ito agad napansin ng ika-5 Elder kaya nabitawan niya ang kanyang sandata. Sinabihan rin siya ng ating bida na titingnan nila ngayon kung magiging matapang pa rin ang Elder kapag wala na ang kanyang sandata. Tumawa naman ang Elder nang marinig niya ito, sinabi rin niya na ito na ang plano niya sa simula pa lang kaya si Joe Fan ang nahulog sa patibong niya at hindi siya. Agad rin na sinabi ng Elder na habang wala ang mga pakpak ni Joe Fan ay wala siyang magagawa laban sa kanya. Kaya agad na niyang ginamit ang kanyang malakas na teknik, ang Black Piercing Claw.
Ngunit hindi naman dito natakot ang ating bida at kanyang sinabi na tulad ng sinabi niya noon. Walang sino man ang may kakayahan na kunin ang kanyang buhay. Kaya agad nang ginamit ni Joe Fan ang ikalawang galaw ng kanyang teknik, ang Ghostly Dragon Flow. Kasabay nito ay agad ding nawasak ng matinding itim na enerhiya ang kamay ng ikalimang Elder. Hindi naman dito makapaniwala ang Elder dahil hindi niya inaasahan na may ganitong galaw pa pala ang Joe Fan na ito. Kaya napasigaw na lang siya sa sakit dahil sa pagkawala ng kanyang kamay dahil sa atake ng ating bida. Agad rin na bumagsak ang ikalimang Elder dahil sa matinding pinsala na ito. Lumabas naman ang mga pawis sa mukha ni Elder Yan at kanyang nasabi na talagang merong mga tao na hindi natatalo sa mundong ito, sa tingin niya ay ganito rin ang Joe Fan na ito. Sa kabilang banda ay napansin naman ni Joe Fan na malapit nang mawala ang kanyang lakas kaya sa halip na tapusin ang ikalimang Elder ay pinili na lang niyang umalis. Napansin naman ito agad ni Elder Yan kaya agad niyang ginamit ang kanyang mga alaga upang harangin ang pag-alis ng batang ito. Sinabihan rin niya ang ating bida na huwag niya dapat kalimutan na siya ay nandito pa. Galit na sinabi naman ni Joe Fan na huwag subukan ni Elder Yan ang kanyang pasensya. Sinabi rin niya na nirerespeto niya ang matanda dahil sa pagiging alchemist nito kaya ayaw niyang kunin ang buhay nito. Nagsaad naman si Elder Yan na kailangan niyang matapos ang kanyang misyon kaya kahit na anong mangyari ay papatayin niya si Joe Fan. Sinabi rin niya na ngayong patay na ang ikalawang Young Master ay wala na siyang mukhang may lalabas pa sa Regent State kapag hindi niya napatay ang ating bida. Kaya nagsaad na lang siya na kung hindi man mamatay ngayon si Joe Fan ay siya ang mamatay. Kaya agad nang ginamit ni Elder Yan ang kanyang mga alaga upang atakihin muli ng sound waves ang ating bida. Ang malala pa ay sabay-sabay ulit na umatake ang maraming paniki na ito. Kaya kahit na si Chu Chun ay nabahala rin dahil nasa mapanganib na sitwasyon na ang katawan ni Joe Fan. Hindi naman dito natakot si Joe Fan at kanyang nasabi na dahil talahang nais na mamatay ng matanda ay ipagkakaloob niya sa kanya ang kahilingan na ito. Agad rin niya na ginamit ang pinakamalakas na galaw ng kanyang teknik na siyang atake ng isang tunay na dragon. Ito ang Necro Dragon Screech. Isang malakas na sound wave din ang nabuo sa itaas na siyang pumilibot sa buong lungsod. Kasabay nito ay bigla ring lumakas ang atake na ito na kahit ang mga Tower Master at sila Chuchu ay napilitan na gumamit ng malakas na teknik upang hindi mapinsala ang kanilang mga kaluluwa. Naging seryoso naman si Yan Tang dahil ang teknik na ito ay isang profound rank sound wave attack at walang sino man sa kanilang imperyo ang nagmamay-ari ng ganito kataas na antas ng sound technique. Kaya napatanong na lang siya kung paano nagkaroon ng ganito kalakas ng teknik ang batang ito. Hindi naman ito nasagot ni Elder Jiu dahil kahit siya ay hindi rin niya alam ito. Nagsimula namang mawala ng buhay ang ibang mga nanunood dahil sa malaking pinsala na dulot ng atake ni Joe Fan sa mga kaluluwa nila. Kasabay nito ay nawasak rin ang mga kaluluwa ng mga alaga ni Elder Yan kaya ang mga ito ay nagsimula ng bumagsak. Kahit na si Elder Yan ay hindi rin makapaniwala na may taglay pala na ganito kalakas na soundwave attack ang Joe Fan na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang isang halimaw ang batang ito. Agad naman na sumulpot si Joe Fan sa harapan ni Elder Yan at kasabay nito ay agad din niyang inatake ito ng kanyang ikalawang teknik. Lumabas naman ang dugo sa mga bibig ni Elder Yan habang nakangiting tinitigan lamang ito ng ating bida. Agad naman na tumakbo si Yan Fu sa kanyang master dahil napansin niyang nawala na ito ng buhay. Tumawa naman ng malakas ang ating bida dahil siya pa rin ang nagwagi sa laban na ito. Sinabi rin niya na talagang walang kwenta ang mga 7 families na ito dahil kahit siya lang mag-isa ay siya pa rin ang nanalo sa laban na ito. Kaya dapat nilang tandaan ang kanyang pangalan, ito ay ang demonyong si Joe Fan. Pagkatapos nito ay agad nang umalis si Joe Fan sa lungsod na ito. Sinabi rin niya na talagang magiging katatawanan ang 7 pamilya sa mundong ito.